Ngayon sa 911 UNTV. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Sa Quiapo, Maynila, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magpinsang nakamotorsiklo matapos maaksidente sa tapat mismo ng Quezon Bridge sa Quiapo, Maynila. Kinilala ang dalawa na sina John Nolasco at ang angkas nitong si Pearl Perez na parehong may edad na 20 taong gulang. Ayon sa isang saksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo paakyat ng Quezon Bridge at biglang lumiko sanhi para sumemplang ito. Nagtamo ng possible head injury at mga galo sa iba't ibang bahagi ng katawan si Nolasco na nakainom umano ayon sa kamag-anak nito. Galo sa magkabilang binti naman ang tinamo ng kasama nitong babae na tumanggi ng magpadala sa ospital. Matapos malapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, ang mga biktima ay mabilis na dinala si Nolasco sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa Rojas Boulevard, isang lalaking nakamotorsiklo ang sinaklolohan din ng grupo matapos masagi ng taxi sa tapat mismo ng Luneta Park sa Rojas Boulevard sa Maynila. Kinilalang biktima na si John Joshua Gonzales, 20 years old, taga Tondo, Maynila. Ayon sa driver ng taxi na si Gregorio Maximo, bumangga ang motorsiklo habang papaliko siya. Ayon naman kay Gonzales, diretso at mabagal lang ang kanyang pagpapatakbo nang biglang lumiko ang taxi kaya't inabot niya ito na naging dahilan upang tumilapon siya mula sa kanyang motorsiklo. Idinadaing ni Gonzales ang pananakit ng kanang hita at nagtamo ng posibleng bali sa kanang balikat. Agad naman dinala ng grupo ang biktima sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Sa lalawigan ng Bulacan, 3 lalaki ang nasugatan ng magbanggaan ng 2 motorsiklo sa MacArthur Highway, Barangay Burol 2nd sa Balagtas, Bulacan. Posibleng bali sa kaliwang binti at gasgas sa kaliwang siko at tuhod ang tinamo ng 33 anyos na rider na si Arthur Decembra. Sugat naman sa mga kamay ang tinamo ng angkas nitong si Kenneth Borbon, gayon din ang nakabanggaan nilang si Edgardo Benavides. Paliko ako ng Caltex, nagminor na ako tapos nakasignal ako. Pagkatapos bigla na lang mabilis yung dating nila. Ngayon inabot na yung likuran ko nung hindi pa ako lumiliko. Alanganin kasi nag-signal light kung pag ano na siya, kami pag ano kasi maluwag po eh. Yun, bigla kami nabangga po. Tapos tumilampol po ako tapos yung driver ko po naipit sa motor. Matapos mabigyan ng first aid ang mga biktima ay mabilis na isinugod sa Bulacan Medical Center si Decembra, samantalang tumanggi namang magpa-ospital sina Benavides at Borbon. Sa Laguna, magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Binyan Rescue ang 2 sugatang sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong nilang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Canlalay sa Binyan, Laguna. Nagtamo ng sugat sa kanang paa ang driver ng motorsiklo na si Rolly Gutierrez, habang posibleng bali sa kanang braso naman ang naging injury ng angkas nitong si Jenilyn Garay. Samantalang wala namang tinamong sugat ang driver na kanilang nakabanggaan.
Ayon sa mga nakasaksi, matulin ang takbo ng motorsiklo ng mga biktima nang bumangga ito sa kasalubong na motorsiklo. Matapos napatan ng first aid ay isinugod sa Binyan Hospital, Sigaray. At sa Binyan City, Laguna, nagtamo ng posibleng fracture sa balikat at mga sugat sa kamay at paa ang 47 anyos na rider na si Arturo Robles matapos bumangga sa tricycle ang kanyang motorsiklo. Magkatulong na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at ng Binyan Emergency Rescue si Robles at saka inihatid sa Binyan Hospital. Ayon sa driver ng tricycle, mabilis ang takbo ng motorsiklo bago ito sumalpok sa kanilang harapan. Pag-into nun, Jeep, pagpasok namin, pag-ikot namin, ang tulin ng dating niya. Nasaan po kami sa harap. Mabilis ang takbo niya, nagulat na lang kami. Lindol ay isa sa pinakamapaminsalang natural phenomenon sa mundo. Marami ng buhay at ari-arian ang nawala dahil sa mga malakas na pag-uga ng lupa na hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakapag-predict kung kailan, saan at gaano kalakas ang magiging pagyanig ng lupa. Kaya mahalagang alam natin ang mga dapat gawin upang huwag mapabilang sa mga statistics ng nasawi ng dahil sa lindol. Ito lamang nakaraang linggo, panibagong mga pagyanig ng lupa ang naitala sa Surigao City. Ilang buhay din ng ating mga kababayan ang nasawi dahil sa mga pagguho at pagkawasak ng mga establishmento na siyang dumagan sa kanila. Dito sa Pilipinas, sa kabila ng mga programa at babala ng ating pamahalaan patungkol sa banta ng lindol, natuto na nga ba tayo? Handa na ba tayong harapin ang tinaguriang The Big One? Ayon sa mga dalubhasa, dahil ang geographical location ng ating bansa ay sakop ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, anumang oras ay pwede tayong yanigin ng malakas na lindol. Ang magnitude 7, category up to 7.9, ay sinasabi nating major earthquake. Ayon pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, marami ang maaaring mamatay at masaktan dito sa Metro Manila kung hindi magiging aware ang publiko. Kaya narito ang mga dapat gawin bago, kasalukuyan at pagkatapos ng lindol. Bago ang lindol, mag-aral ng tamang paglalapat ng first aid. Malaki ang maitutulong kung tayo ay may kaalaman patungkol sa pagbibigay ng paunang lunas. Siguraduhin may fire extinguisher, first aid kit, flashlight, battery-operated radio, upang kung lumindol man ay may magagamit kaagad sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Isarado ang tangkay ng LPG, gripo at kuryente. Ang mga kasangkapan sa ating mga bahay ay maaaring makapagdulot ng karagdagang pinsala sa atin kung mapapabayaang nakabukas sa oras na tumama ang malakas na lindol. Magplano kasama ang pamilya, makatutulong ng malaki kung magtatakda ng isang lugar na magiging tagpuan ng mga miyembro ng pamilya. Huwag mag-iwan ng mabibigat na bagay sa mga patungan. Patibayin ang mga cabinet, lamesa at mga kasangkapan. Alamin ang mga emergency exit at earthquake plans ng inyong eskwelahan at pinagtatrabahuhan. Ito naman ang mga dapat gawin kapag lumilindol. Huwag magpanik, maging kalmado upang makapag-isip ng maayos. Kung kayo ay nasa loob ng isang establishmento, magtago sa matibay na desk o mesa at lumayo sa mga bintana. Kung nasa labas naman, pumunta sa isang open area at dumistansya sa mga poste ng kuryente at mga gusali.
dahil ang mga ito ay maaaring bumagsak o bumigay sa oras ng lindol. Kung nagmamaneho o nasa loob ng sasakyan, gumilid at marahang huminto. Huwag gumamit ng elevators kapag lumilindol dahil mataas ang tsansa na maaari kang matrap sa loob nito. Ito naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Suriin ang sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala at magbigay ng paunang lunas sa mga nasaktan. Huwag gumamit ng posporo, kandila at iba pang source ng apoy. Suriin ang mga linya ng kuryente kung may pinsala at agad na i-off ang main switch kung sakaling makaamoy ng sumisingaw na gas. Buksan ang mga bintana at pintuan at agad na lumabas. Tumawag ng tulong mula sa mga otoridad. Buksan ang battery-operated radio upang makinig ng balita. Lumayo sa mga gusaling na pinsala. Mag-ingat sa mga basag na salamin at debris. Gumamit ng matibay na sapin sa paa upang hindi masugatan. Lumayo sa mga dalampasigan at pumunta sa mataas na lugar. Karaniwan ng kasunod ng pagyanig ang pagragasa ng tsunami, kaya mas makabubuti kung huwag pumunta sa mga tabing dagat. Kung kayo ay nasa inyong pinagtatrabahuhan o nasa eskwelahan, sundin ang emergency plan at instruction ng taong in charge sa inyong lugar. Asahan ng mga aftershocks pagkatapos ng lindol. Ang kahandaan sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap ay may malaking papel sa ating kaligtasan dahil sa isang iglap, maaaring magbago ang takbo ng ating buhay. Kaya magplano at maghanda upang makaiwas sa sakuna. Kaalaman sa mga panganib na dala ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha at iba pang environmental hazards na banta sa ating kaligtasan mula sa nagbabagong panahon. Ito ay isang malaking bahagi ng kahandaan. Marami na ang binawian ng buhay dahil sa mga kalamidad habang milyong halaga ng mga ari-arian na ang nawasak. Sa financial center ng bansa, gaano na ba sila kahanda kung sakaling dumating ang sakuna? Sino-sino ang kanilang mga frontliners sa oras ng panganib? Ang Makati City ay binubuo ng 33 barangay at itinuturing na Central Business District ang lungsod. You know, Makati is very congested, no? Especially during weekdays na we have about 4 million people here. Pag yung response time namin, instead of 5 minutes, umaabot ng 20-30 minutes pag nagka-problema. So, the directive of the mayor is to create clustered rescue teams. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization o WHO, 1.2 million ang namamatay sa buong mundo dahil sa road accidents. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. Para maiwasan na may buhay na masayang, mas pinalawak at pinalakas ng pamahalaang lungsod ng Makati ang kanilang rescue arm. Taong 1983 nang mabuo ang Makati Rescue Team. Binubuo ito ng mga responder na committed, competent, at knowledgeable sa mga kaalaman na magagamit sa isang rescue operation. Upang mas mabilis ang pagkalap ng impormasyon at pagresponde ng Makati Rescue, natayo ang command center noong 2007. 115 cameras spread out in the whole area of Makati City. We divided it sa 25 junctions. So, yung 25 junctions na yun, dinivide din namin sa 18. So, doon sa 18 na personnel na yun, ayun yung nagsisilbing naka-eye doon sa mga cameras na yun.
mag-upgrade nga kami with the video analytics. So, hindi na kailangan ng 18 personnel na yon. So, pwedeng 5 na lang, ganon. Kasi may analytics na siya. Kapag may na-sense yung camera na may nagbanggaan, magpa-pop up na lang yung camera doon sa map. Then, magpa-pop up na lang yon. Then, mag-sense siya, warning, may fire. May na-sense siya ng fire. Warning, meron siya na-sense na nagbanggaan. Ganon. Every shift, as of now, we have 15 per shift. 5 call takers, 5 dispatchers, and 5 for the surveillance team. Then, we have 1 supervisor, except from the 15, 1 supervisor, and 1 head tech, that's me. So, we have 3 shifts. 12 hours per duty. So, nag-roll lang Alpha Bravo, then Charlie, Alpha Bravo, gano'n. At sa bisa ng Republic Act 10121 na nag-aatas na magkaroon ng provincial hanggang local disaster risk reduction and management team, nabuo ang Makati DRRM. The mayor then was Mayor June Binay, the brother of our present mayor now, no? So may mga executive orders na creating the office, and then based on sa 10121, so andun i-create yung mga different divisions. We have 3 divisions admin and training, operations and warning, at saka research and planning. Noong nakalipas na taon, binuksan ng Makati DRRMO ang 2 cluster rescue team sa syudad. Basically, ang volunteer groups dito sa Makati, puro barangays. Karamihan dito sa mga barangays namin ay merong mga rescue groups. Nang ma-establish ang Makati Local Disaster Risk Reduction and Management Office noong 2010, isang advokasya kasabay na nabuo. Ito ay ang magkaroon ng resilient community ang syudad laban sa natural o human-induced hazard. Upang makamit ito, sunod-sunod ang kanilang ginagawang pagsasanay, pagpupulong at workshop sa komunidad. Halimbawa narito ang periodical disaster readiness drills, earthquake at fire drill. Ang focus namin, yung volunteer management system, yung VMS namin. Kasi maraming gusto mag-volunteer dito. And we want na ang volunteers namin dito ay kumbaga capacitated. Hindi namin kailangan ng warm body lang. Ang kailangan namin dito, yung mga tao, alam ko anong gagawin nila pagdating sa the big one or pagdating ng isang disaster. No? Gusto namin na equip sila sa kaalaman. Hindi lang pang response, kundi pati pang recovery. Samantala, isa sa mga katuwang na lokal na pamahalaan ng Makati, ang UNTV News and Rescue sa kanilang mga adhikain na matulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Unselfish yung dating nun eh. There are entities, ang priority is income, no? And there are entities, ang priority is service, like yours, di ba? Para kayong government eh, di ba? Kami, nandito kami para tumulong, no, sa tao. And ganun din kayo. Sana mas dumami pa kayo, no? Kagaya ng sinasabi ko dito sa Makati, hindi namin kaya na kami lang eh. Mas kailangan namin ng mas maraming tao na equipped, na skilled, capacitated. Para sa anumang emergency, maaari ninyo kaming tawagan sa numerong 911 UNTV. Pag meron po kayong problema, tumawag lang po kayo sa 168. Hindi po natutulog ang ating mga tao dito para matulungan po kayo. Guide ako sa kanila into fire and rescue. So first, this is our PPE. We have a fire gloves, certified, and then a helmet. Then yung PPE namin, upper bunker with Kevlar in the inside. Tapos ito po yung lower bunker namin and fire boots. Ang kasama po namin sa PPE lagi yung SCBA,
standard operating guidelines po namin na bago rumisponde, kailangan nakasuot na to lahat kasama yung SCBA with SCBA mask and pass alarm. Itong pass alarm na to, ginagamit namin to locate lost firefighter in case na na-injured sila sa loob. In 30 seconds, mag-alarm to. Tapos palakas siya ng palakas and then na-alert kami to find our fellow firefighter. And also, ito yung SCBA na ginagamit namin ngayon sa Makati Rescue. And no-order pa kami ng mga bagon para compliance doon sa mga NFPA standards. Ito yung mga tools, hand tools na ginagamit namin in case na kailangan namin mag-forcible entry. Yung haligan, together with a flathead axe. Laging magkasama yung dalawang yan. Ang tawag nga namin dyan sa fire is couple tools. Meron din kaming haligan for extrication. In case na maggagawa kami ng mga forcible entries na may mga natrap na victims, ito yung mga dinadala namin. Sledgehammer, crowbar, haligan. Then itong power tools namin na Lucas, try mo. Then here we also have a circular saw or K12. Gamit namin for steel. Then meron din kami for concrete. Tapos ito naman yung ginagamit namin to locate victims. Hidden victims in fire. Thermal imaging siya. Then ginagamit din namin to even though yung looking for hidden fires. Kahit sinabi na natin under control, nalolocate pa rin namin. Kung may mga hidden fires sa ceiling or beneath the walls. Ito yung nozzles na ginagamit namin with separate gallons per minute. So depende kung ano yung gallons na tubig na kailangan namin, yun yung ginagamit namin na nozzle. Hindi lang basta kung ano yung madampot namin nozzle sa engine. Then meron kaming KED, used for victims na halimbawa kung nahulog siya into second floor, yung other floors, ito yung ginagamit namin to easily mobilize the patient para mas mabilis. Kasi nga naman sa fire, hindi na natin kailangan pa ng spine board, no? Or yung pampatagalan. Kailangan sa fire kasi rapid. Okay? So far, may mga nakatago pa kaming gamit sa fire truck. Ipapamiliarize po namin kayo dun sa equipment na ginagamit namin regarding sa discipline po ng Urban Search and Rescue. Una po sa lahat, meron tayo dito yung light locator. Ginagamit po namin ito sa mga rubbles para makadetect ng isang buhay ng tao. And then, meron po tayo rito yung vibraphone. Ginagamit din po ito sa mga collapse structures. Yung application po nito is pinakikinggan po natin kung meron mga buhay na tao sa ilalim ng rubbles. And then, airbag, our lifting bag na tinatawag namin. Ito po sa mga slab. Ini-insert po sa slab, binahanginan para iangat yung mga slab sa mga collapse structures. And then yung isa naman po, ito naman po yung vibroscope na tinatawag namin. Ang purpose po nito, para mas makita namin ng husto kung ano yung nasa ilalim ng mga rubbles. Kaya pong mag-penetrate ng aming vibroscope sa ilalim ng mga rubbles. May camera po yan at pwede rin po nating makausap yung mga victims sa ilalim ng rubbles. And then, yung scoop stretcher, pag sa victim nakakuha tayo, meron po tayong scoop stretcher and then yung KED, yung Kendricks extrication device. Then, ito po isang uri din po ng airbag na ginagamit namin sa Urban Search and Rescue. Then, meron din po kami nitong battery operated po na reciprocating saw po. Ginagamit din po ito sa Urban Search and Rescue pag nagkakat po kami ng mga steel rebars ng mga collapse structures. Ito po yung bala niya, iba-ibang klase, depende po sa applications. And then, meron po kami yung sa Weber. Ito po yung mga ginagamit naman po sa mga forcible entries, like mga glass punchers, cutters. And then, yung amin pong ginagamit na user helmet for collapse structures. Tuturo ko po sa inyo kung ano po yung mga gamit natin na nakalatag dito, yung extrication tools po. So mag-start po tayo dito sa may airbag, which is kung para safety ng driver. Every na magpuputol tayo ng mga bakal or minsan nagpa-pop up yung mga airbag. Sunod po, 3-stage RAM at meron din maliit para sa mga malalayong
spaces. Meron ding haligan, mga pangbukas ng pintuan, kung ito yung mga unlock. So pwede, mga basic. Ito natin yung spreader, SP53BS. Ginagamit po natin sa mga malalayong space. Ito po, multi-tool or multi-tool, spreader, and cutter. Pangputol po natin ng mga L-bars. Ginagamit din natin siya doon. Meron din tayong cutter C para sa mga round bar. Isa rin po yan sa mga pangputol natin pag nag-extricate tayo ng sasakyan. Siyempre, hindi po sila gagana kung wala yung motor or yung Honda hydraulic motor, which is ina-attach lahat ng unit na to na mayroong extension, hydraulic extension, papuntang motor. So, umikot po yung pressure at saka yung oil para gumana yung mga extrication tools natin. Sunod po natin yung, ito po yung handy or yung lightweight generator na may kasamang floodlight na telescopic din siya na na-adjust. Sunod naman po tayo dito sa may stab pass or pang-stabilize ng sasakyan para sa mga nakataob or unstabilized para makapag-work yung mga rescue natin. May mga safety edge protector po tayo dyan. Ito, may mga pangkat din tayo ng mga velcro. So, ito po yung mga gamit namin para sa pag-extricate ng sasakyan. Kailangan physically fit ka rin dito dahil medyo may kabigatan yung mga gamit natin. So, mahalaga po sa amin siya pag mga nakatrap yung mga pasyente natin, ginagamitan na po natin. So ang hawak namin ngayon is High Angle Rescue, Rope Access and Rescue. So itutur ko kayo, explain ko kayo kung saan namin ginagamit to. So itong High Angle or Rope Access Rescue, ginagamit natin ito sa mga mountain search and rescue, confined space, or high-rise building, and even in urban search and rescue. Tutur namin kayo sa mga different na equipment na ginagamit namin. Meron kaming tripod. Ito usually ginagamit namin for confined space. And then pwede rin namin gamitin to para makuha namin yung angle ng system namin. Then meron tayong rope and then carabiners. Each ng carabiners meron siyang sariling kilonewton or kilogram na kayang bitbitin. So meron tayong sling para sa basket. And then assuming ito yung patient natin, nilalagyan pa rin natin siya ng crisscross para support sa kanya. Okay. So itong system na to, usually ginagamit namin ito for hauling. Ginagamitan din namin to na mechanical advantage para mas mapadali yung load ng patient, mas madali natin silang iangat. So meron tayong harness dito, sa full body harness, helmet. So dito tayo sa system namin, papaliwanag ko. So ito yung system namin. So since sa rescue kami, ginagamit namin is double rope technique lagi. So ang focus kasi namin dito, safety ng rescuers. And syempre safety pa rin ng patient natin. So meron tayong pulley. Ito yung pulley na ginagamit natin sa mechanical advantage para mas mapagaang yung paghila or pagangat ng patient natin para mas lessen yung trabaho natin. Yung tawag namin dito is 4:1. Meron tayong carabiner, prusik, and then meron din tayong grabber dito, ascender. And then pakita ko sa inyo yung system. Ito yung system namin na nag-i-slack at saka nagte-tension yung system namin. Ito yung brake bar. Then yan, carabiners ulit. And then ito yung Rescue 8. Same lang sila ng function pero magkaiba lang sila na equipment. Lalawigan, maraming buhay ang naisalba ng aming mga kasama sa bingit ng kamatayan.
Sa Bacolod, isang motorcycle rider rin na bumangga sa inaayos na tulay sa Circumferential Road ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Duguan ang muka at natusok pa ng dalawang nakausting bakal na may kapal na 18mm ang kanang hita ng biktimang si Almar de Ocampo, 18 anyos. Kasamang responde ng UNTV Rescue ang Amity Volunteer Fire Brigade at Lifesaver Rescue at maingat na inalis ang dalawang nakatusok na bakal sa hita ng biktima. Matapos lapatan ng first aid ay agad na siyang isinugod sa Dr. Pablo Torre Memorial Hospital upang mas masuri ng mga doktor ang kalagayan ni De Ocampo. Sa Cebu, tinulungan ng UNTV News and Rescue at Rescue Unit ng Sambag 2 at Kamputaw ang dalawang babaeng nasugatan sa motorcycle accident sa Puente Osmeña Circle, Cebu City. Nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang paa at sugat sa noo ang 25 anyos na rider na si Jennifer Magdasal. Samantalang ang 31 anyos naman itong angkas na si Maricel Segovia ay posibleng bali sa kaliwang paa at mga gasgas sa tuhod ang iniinda. Ayon sa mga nakasaksi, matuli ng takbo ng motorsiklo ng dalawa nang mawala ng balanse dahilan upang sumadsad sa railings ng kalsada. Matapos lapatan ng paunang lunas ay inihatid na ang dalawa sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa Albay, aksidente naman sa tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Diversion Road ng Barangay Bugtong, Legazpi City sa Albay. Sugatan ng tricycle driver na si Cleopas Perez at sakay nito na si Renante Blase matapos sumalpok ang kanilang tricycle sa kotse na bigla umanong lumabas mula sa isang compound sa Diversion Road. Nang mabigyan ng first aid ay tumanggi na ang dalawa na magpadala pa sa ospital. Nagkasundo naman ang dalawang panig na babayaran na lamang ng driver ng kotse ang naging pinsala sa tricycle ng biktima. Mabilis ang pangyayari. Ang inuna namin, patayin yung apoy. Hindi pa po tumatawag sa telepono, nakakarating na yung ating mga bombero. Kaya yung paniniwalang matagal kayong makarating, hindi po yun ang unang dahilan. Ang unang dahilan po talaga yung traffic congestion. Nagsalita yung mga kapitbahay namin. Sunog-sunog. Hindi naman kami tumitigil na noon lang namin na inspeksyon. Ngayon pa rin, nag-i-inspection pa rin kami, kaya lang, dakan nga lang, inabot tayo, naunahan tayo na sa kunay. Yun ang nangyari dyan, kagaya na sa Bukawi. Wika nga ng iba, maigi pa raw ang manakawan kaysa masunugan. Subalit mas magandang maipayo na maging handa sa anumang oras ng sakuna. Dahil kapag lumagablab na ang apoy, maaaring buhay at ari-arian ay mauwi lamang sa abo. Sa ulat ng World Health Organization noong 2014, lumalabas na ang Pilipinas ay hindi kasama sa mga bansang mayroong high fire incident rate. Ngunit kung pagbabasehan ang datos ng Bureau of Fire Protection noong 2015, masasabing hindi pa rin maaaring maging kampante dahil tulad ng palaging sinasabi, apoy ang pinakamatinding magnanakaw. Sa insidente bumulabog sa Bukawi, Bulacan nitong 12 ng Oktubre, kung saan dalawa ang binawian ng buhay. Muling naging mainit ang usapin tungkol sa pangkaraniwang dahilan ng sunog. Alam mo, dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, ang pinakamataas na pinanggagaling ng sunog ay kuryente. Since 2 decades ago, 30% hanggang 40% na ngayon ang source ng sunog ay gagaling sa kuryente. Napakalala ng problema natin at kokonti ang aming mga electrical engineers. Hindi lamang factories at commercial establishments ang dapat na maging alerto sa apoy.
karamihan niya nangyayari sa mga type of occupancy na residential. Isipin mo bakit. Alam mo yung mga informal settlers natin, nasala sa labid ang mga kuryente. Ayan yan ang pinagmumulan niya. Yung tinatawag nga nila faulty electrical wiring. Nagkakaroon pa ng debate dyan sa ating mga electrical engineering associations regarding that issue. Kung ano ba yung bakit electrical faulty wiring. Ano ba yun? May dalawang ibig sabihin niya. Merong electrical engineering term na electrical fault at meron din namang layman's term na electrical faulty wiring. Pero just the same, pinagsisimulan pa rin ng sunog ay marami sa kuryente. Kunyari, sa isang bahay, nakatira ka sa isang lugar na maraming aktibidades, kagaya sa informal settlers, maraming activities dyan kasi magkakalapit kayo Konting kibot doon sa kapitbahay mo, mag-ingay, lalabas ka na. Nakaka-catch yung attention mo Yung niluluto mo, napabayaan mo. Whereas, kung ikaw ay nando sa comfort ng iyong bahay na bungalow, naka-rice cooker ka, kahit nagsasaing ka, yung gadgets mo ma-okay. Pagka naluto, automatic magsha-shut off at walang nakaka-attract ng attention mo, madali kang magising at sabihin mo, teka muna, baka may niluluto ko. Pero sa lugar na maraming aktibidades, napapabayaan mo yung mga dapat mong isipin Naiwan mo yung niluluto mo, yung pinaplansya mo, o yung nakasindi mong electric fan. Ayan, pinagmumula yan ang sunog. Patuloy ang barangay ugnayan at talagang inaalala namin na mag-ingat po sana sila. At ang unang-una po yung lalo na yung pagbili nila ng paputok. Sana nga po pinopromote namin, tigilan na yung paputok Buti pa talaga magkaraoke na lang sila. Paalala po namin sa kanila lalo pati ngayong bagyo Ngayong bagyo, karamihan ngayon mawawala ng kuryente. O di sasabihin hindi na kuryente pinagmulan. Pero dahil sa kawalan ng kuryente, gagamit tayo ng kandila at gasera. Pag gumamit tayo ng kandila at gasera, malakas ang hangin, pwedeng madikit ito sa kurtina o sa light materials. Ang sunog ay nagmumula sa tatlong elemento, yung heat, fuel, and oxygen. Heat, yung kandila, fuel, yung mga light materials, at yung oxygen nasa hangin. Pagka nakumpleto yan, sunog yan. At dahil ngayon naman nauuso na rin yung LED light, mas maganda. Ang LED light po kasi mas maliit ang wattage, less heat ang naibibigay niyan. Kaya hindi masyadong pwedeng pagmula ng sunog yan. Yung mga sira ng mga appliances, patingin nyo po at ang inyong mga kuryente na madalas pag-umpisa ng sunog, ay at least patingnan nyo po sa inyong mga licensed electrical engineer or electrician para ito'y mabisita at least twice a year. Sa kabila ng kaliwat ka ng kampanya upang maiwasan ang sunog, bakit nga kaya hindi pa rin ito maiwasan? Dapat nating paigtingin yung prevention and information campaign. Kaya lang, hindi nga ganun ang pagtingin ng tao. Kukulang kami, biruin mo. Ang dapat na ratio namin is 1:2,000. 1 fire personnel to every 2,000 population. 100 million na tayo. Dapat 50,000 kami. 22,729 lang kami. Although, meron kami nakukuhan support from the fire brigades na talaga namang sufisyente, ang dami-dami. Mga information officers kailangan namin. Hindi maganda ang pagtanggap sa aming pag-aalala. Ang akala nila, alam na nila lahat. Baka mamaya tanungin mo lang sila ng simpleng paano ba paggamit ng fire extinguisher. Baka mamaya paghawak na nila, bato lang nila. Paalala na namin yung una, makalipas lang 3 araw, kalimutan na nila. Sapat naman po ang problema, exposure. Sapat naman po, exposure lang po ang kailangan namin. Bigyan mo kami ng pagkakataon, talaga pong lahat ng aming hanay ay talagang gagawa ng kanilang trabaho para makapagligtas ng buhay ng tao at saka ari-arian. Sunog. Maaring maiwasan kung tamang sistema ang isasalang-alang dahil sa mga nakalipas na insidente ng sunog sa bansa. Kapabayaan ang nagiging sentrong dahilan. Base sa 2014 census, umabot sa mahigit 3 milyon ang populasyon sa Quezon City. Pagdating sa land area, 4 na beses na mas malaki ang Quezon City sa Maynila. Halos 6 na beses naman ang laki nito sa Makati, habang mahigit 14 na beses ang lawak sa Mandaluyong.
Kaya sa lawak at dami ng mga naninirahan sa lungsod, talagang malaki ang bigat na nakapasan sa balikat ng mga responder sa oras ng emergency. Sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority nitong nakaraang taon, 95,615 ang naitalang traffic accidents na nangyari sa National Capital Region. 519 dito ang namatay habang 17,103 ang nagtamo ng iba't ibang injuries. Sa datos naman na inilabas ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System, tumaas ang bilang ng aksidente na naganap nitong nakaraang taon kumpara noong 2014. Sa pagnanasang mabawasan ang tumataas na bilang ng namamatay sa aksidente sa lungsod ng Quezon, pinili ng Quezon City Local Government Unit na maging partner sa rescue at emergency ang UNTV News and Rescue, your only public service channel. Dahil sa advokasya ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon na tumulong sa mga nangangailangan, magkatuwang naharapin ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga emergency na maaaring mangyari sa lungsod. Itong sinasabi niyo na rescue muna bago ulat. Very noble yung idea ng UNTV at pinilit nga namin i-replicate yun. In fact, nauna pa nga kayo nag-train sa amin. We started our formal training on rescue in 2011. Kayo 2010 nagsisimula na kayo. At nakita namin na kung gaano kaseryoso yung UNTV rito sa gitna. Sa mahigit 100 private groups, isa ang UNTV sa 4 na napili ng QCDRRMC para umalalay sa mga taga Quezon City. Kasama rin sa QC Civil Society Organization ay ang Center for Disaster Preparedness, Manila Observatory at Philippine Disaster Resilience Foundation. Kapag nagkaroon ng kalamidad at sakuna, ipatatawag ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang UNTV at ang 3 grupo na nabanggit para makatulong sa mga tagalungsod. Ayon sa QCDDRMC, kailangan nila ng mga partner na kagaya ng UNTV dahil isa ang Quezon City sa mga disaster-prone areas sa Metro Manila. Disaster Risk and Management Council. In short, kung merong mga training, capacity building, i-involve natin sila. Merong isang grupo na nag-o-offer ng training. We'll take advantage of this. Magsasama kami ng grupo namin. Pwede nga rin isama yung grupo nyo doon. Bukod dito, makakatulong din ang UNTV News and Rescue sa pagsasagawa ng training sa lahat ng mga barangay sa syudad. Ang UNTV ang kauna-unahang media organization sa bansa na lahat ng anchors, reporters at empleyado ay trained rescuers. Naging tuloy-tuloy ang mga isinasagawang training upang mahasa pa ang ating mga reporter, cameramen, maging ang ating mga driver sa pagsagip sa ating mga kababayan na nabibingit sa emergency situations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula nang ilunsad ang advokasiyang tulong muna bago balita, ay naging araw-araw na ang mga responde sa Kalakang Maynila para mag-abot ng tulong sa sino mang nangangailangan, anuman ang kanyang kulay, relihiyon at katayuan sa buhay. Inilunsad ng UNTV sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang karagdagang News and Rescue Mobile Units at fire trucks na naglalaman ng mga makabagong kagamitan upang makatulong sa pagsalba ng buhay. Naitayo ang UNTV News and Rescue Command Center kung saan 24/7 na nakaantabay ang UNTV News and Rescue personnel. Idaya lang ang 911 UNTV o 911-8688 sa oras ng panganib. Higit pa sa paghahatid ng balita, para sa UNTV News and Rescue, mas mahalaga ang buhay ng kapwang nasa bingit ng alanganin. Ito ang aming kampanya. Tulong muna bago balita. Sa pinakamalaking rescue organization sa bansa at ng advokasiyang tulong muna bago balita.
Sa ngalan po ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ako po si Benedict Galasan, ASHI Certified Instructor at Emergency Medical Responder. At ito ang 911 UNTV.